Ang taong 2025 ay nagdulot ng matinding lungkot sa showbiz dahil sa pamamaalam ng ilang sikat na mga personalidad. Sa listahang ito, ating gunitain ang mga Pinoy celebrities na pumanaw ngayong 2025. The Philippine Showbiz List presents mga artista na pumanaw sa 2025 Part 2. Bing Davao. Ang veteran actor na si Bing Davao ay binawian ng buhay sa Taguig Pateros District Hospital noong December 20 dahil sa cardiac arrest. Katulad ng kanyang ama at kapatid na si Ricky Davao, nakilala si Bing bilang isang magaling na aktor. Jeff Otanes. Pumanaw ang Filipino voice actor na si Jefferson Jeff Otanes na pinakakilala bilang tinig ni Son Goku sa iconic na anime na Dragon Ball noong December 16 sa edad ng 46. Tinagurian ng mga tagahanga bilang Goku ng Pinas, nabigyang boses ni Jeff ang mahigit 50 na karakter mula sa iba't ibang anime series, Korean dramas at mga pelikulang may Filipino dub. Dido de la Paz. Ang veteran character actor na si Dido ay pumanaw noong November 22 sa edad ng 69. Binawian ng buhay si Dido matapos ang 7 taong pakikipaglaban sa adenoid cancer. Rosa Rosal. Ang iginagalang na aktres at humanitarian na si Rosa Rosal ay namaalam sa edad ng 97 noong November 15. Sumikat si Rosa noong Golden Age of Philippine Cinema kung saan gumanap siya sa mga kinikilalang pelikula. Higit pa sa kanyang karera sa pag-arte, naging sagisag si Rosa ng malasakit sa pamamagitan ng kanyang panghabang buhay na paglilingkod sa Philippine Red Cross. Juan Ponce Enrile. Ang isa sa mga pinakakilalang pangalan sa kasaysayan ng politika ng bansa na si Juan Ponce Enrile ay binawian ng buhay sa kanyang tahanan noong November 13 sa edad na 101. Kilala si Juan bilang isa sa mga matagal ng haligi ng gobyerno mula sa pagiging Justice Secretary at Defense Minister noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. hanggang sa pagiging Senate President ilang dekada matapos nito. Dondon Nakar. Ang 70s singer-actor ay pumanaw noong November 1 sa edad na 66. Ang tunay na pangalan ni Dondon ay Guillermo Serafin L. Nakar III. Una siyang nakilala bilang child star sa pelikulang Alaala ng Pag-ibig ng Ed Viper Productions na pinalabas noong 1971. Siya ang gumanap bilang si Ding sa Darna and the Giants na pinagbidahan ni Vilma Santos. Mas lumaki ang pangalan ni Dondon nang maging bahagi siya ng Apat na Sikat, isang musical variety show. Piwi Pulintan. Noong October 28 ay luksa ang mga tagahanga ng Jeremiah Band na sa pagpano ng vocalist itong si Piwi Pulintan. Na-stroke siya noong October 23 at ito ang sanhi ng kanyang kamatayan. Isa si Piwi sa mga orihinal na miyembro ng Jeremiah na itinatag noong 1998. Kabilang ang nanghihinayang sa mga sikat na kanta nila. Patrick De La Rosa. Ang dating aktor ay binawian ng buhay sa edad na 64 noong October 26 sa Adventist Hospital sa Bakersfield, California. Perfecto De La Rosa ang tunay na pangalan ni Patrick. Nadiskubre siya bilang artista dahil sa kanyang close-up commercial. Inilunsad siya sa Shame, ang blockbuster movie ng Regal Films na pinagbidahan nila na namayapang aktres sa si Claudia Zobel noong 1983. Tinalikuran ni Patrick ang showbiz noong 2007 para manirahan ng permanente sa Amerika tapos pinili niya ang tahimik na pamumuhay. Louie Reyes. Ang haligi ng OPM at jazz singer na si Louie Reyes o Maria Luisa Reyes de la Fuente ay binawian ng buhay noong October 26. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ng pamilya, ovarian cancer ang naging sanhi ng pagpanaw ni Louie. Nakilala siya bilang isang jazz singer at tumanggap ng iba't ibang parangal bilang pagkilala sa kanyang kahusayan bilang bokalista. Ana Feliciano. Ang veteran choreographer ay binawian ng buhay sa isang ospital sa San Mateo, Rizal noong October 24 sa edad na 65 na sa atake sa puso. Naulila ni Ana kanyang nag-iisang anak na si Rupert. Nagsimula kanyang career bilang dancer noong 1984 na maging miyembro siya ng Solid Gold Dancers na itinatag na kanyang ex-husband na si Mel Feliciano. Si Ana ang naging resident choreographer ng noontime shows ng ABS-CBN na Magandang Tanghali Bayan at Wawawi. Nang lumipat si Willie Revillame sa TV5 noong 2010 at si GMA7 noong 2015, sumama pa rin sa kanya si Ana bilang dance choreographer na kanyang mga programa. Dwight Gaston. Sumakabilang buhay ang veteranong aktor noong October 23 sa edad na 66. Bukod sa mga pelikulang Oro, Plata, Mata at Amigo, ilan pang Pinoy classic films ang sinalihan ni Dwight. Maliban sa pagganap at paggawa ng pelikula, nakilala rin si Dwight sa hit kid show na Batibot. Eman Atienza.
Noong Oktubre, isa nakakabilang balita ang gumulantang sa social media. Natagpuan wala ng buhay si Eman sa kanyang apartment sa Santa Monica, California sa edad na 19 noong October 22. Siya ay bunsong anak ni Kim Atienza at ng Taiwanese educator conservationist na si Felicia Hong Atienza. Isang tagapagtaguyod ng mental health na nakilala din sa kanyang malikhaing pagpapahayag at pagiging bukas sa usapin ukol dito. Kilala si Eman sa kanyang masigla at creative expression. Sumikat siya sa mga social media platform tulad ng TikTok at Instagram. Davy Langit. Pumanaw na ang dating Pinoy Dream Academy Season 1 contestant na si Davy noong October 21 sa edad na 38. Hindi tinukoy ang sanhi ng pagkamatay ni Davy, ngunit sa kanyang Facebook noong August 28, ibinahagi ng singer-songwriter na na-diagnose siyang mayroong spondylolisthesis. Loli Mara. Pumanaw na ang veteranang aktres noong October 17 sa edad na 86. Si Loli na ang tunay na pangalan ay Gloria Pichel Mara ay kapatid ng pumanaw na ring entertainment columnist at TV host na si Manny Pichel at ina ng dating aktor si Lorenzo Mara. Sa kanyang mestiza features, madalas gumanap si Loli bilang mayamang karakter sa mga pelikula, teleserye, drama anthologies at teatro. June Posadas. Pumanaw ang veteranong direktor na si Francis June Posadas noong August 12 sa edad na 76. Nag-umpisa ang career ni June bilang direktor sa mga pelikula noong dekada 70. Bayani Casimiro Jr. Ang komedyanteng si Bayani Casimiro Jr. ay pumanaw sa edad na 57 dahil sa cardiac arrest noong July 25, 2025. Anak siya ng pumanaw na ring veteran comedian na si Bayani Casimiro na tinaguri ang Fred Astaire of the Philippines. Bukod sa kanyang screen name, nakilala si Bayani Jr. bilang si Prinsipe K sa OK Cafe Rico. Lolit Solis. Binawian ng buhay ang talent manager at showbiz publicist noong July 3 dahil sa atake sa puso. Noong 1980s, nagsimula si Lolit na maging manager ng mga sikat na mga artista. Kokoy Laurel. Ang dating aktor at singer na si Victor Kokoy Laurel ay pumanaw noong June 14 sa edad na 72. Si Kokoy ay mula sa Laurel Political and Showbiz Clan. Isa siya sa 8 anak ni dating Vice President Salvador Doy Laurel at ng artist na Cecilia Diaz Laurel. Freddie Aguilar. Ang OPM icon ay pumanaw noong May 27 sa edad na 72 dahil sa multiple organ failure. Kilala si Ka Freddy sa kanyang mga tanyag na awit tulad ng Anak, Magdalena at Ipaglaban Ko. Red Sternberg. Noong May 27 ay pumanaw si Red. Biglaan ang pagkamatay ng dating matinee idol sa edad na 50 dahil sa atake sa puso. Sumikat ang Filipino-German actor nang mapabilang siya sa youth-oriented drama na TGIS noong 1995. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!